Ang pamumuhay Kristiyano o ang pagsuko ng buhay kay Kristo ay pagpapasakop kay Kristo. Tandaan ho natin may aral si Kristo na hindi bulok. Tuwid na aral, banal na buhay ang nais niya. Pagtutuwid ng kamalian, okay? Pagiging asin at ilaw patotoo. Ngayon, kung kasalanan gumagawa ka nito, hindi ka tumutupad sa nais ni Kristo. Kaya ano pang dahilan mo? Unless ikaw ay merong sakit at ikaw ay you cannot control. Okay? Ang depression ay hindi niya nakayanan yung mga pagsubok sa kanyang buhay. Pero sa mundong ating ginagalawan, sa science o sa mga psikolohiya, ayan ay isang kalagayang maituturing na sakit, okay? Na kaya maraming mental health, no? So, mental health, dyan po ang battleground ng spiritual, okay? Kung saan tayo dinidiktahan ng diablo, dinidiktahan tayo ng Diyos, gawin natin kung anong tama, no? Huwag tayong suong ng suong sa mga problema. Pasakop na tayo. Okay? So, kung tayo ang tatanungin, siyempre may mga mangangaral. Nagsusumikap din yung tuwid. Yung mga bulok na mangangaral, hindi yan nagsusumikap na maging ehemplo, sample ng tuwid na pamumuhay. So, meron naging issue o merong isang tinalakay. Yun daw, pag nalasing daw, na-aksidente, tapos namatay, pa-impyerno na raw ba? Well, sabi ng iba, mahirap tayong humusga. Ganito ho yan eh. Ang masasabi natin bilang isa ring mangangaral ng Diyos, kumbaga, may buhay na gusto si Kristo. Ano bang ginawa mo kasi sa buhay mo? Diba? Ano bang libangan mo? Ginawa mo ba yung libangan? Kung ginawa mong libangan yan o scapegoat, yan ay makamundong paraan ng pamumuhay. In the first place, tayo ay tinatawag ng Diyos sa pamumuhay na tama. Gawin na natin. Gawa tayo ng solusyon. Mali. O, diba? Kaya nga yung iba nagiinom, naglalasing, sabi nila pampalipas oras, maling libangan yan. Ikalawa, maling kasayahan yan. Yung iba naman, kaya naman daw nagiinom. Kaya naman daw naglalasing. Para sa tiyan o para daw sa panlaban din sa sakit ng alcohol. Yan ay mga bulok na mga kadahilan na gusto lang nila maglasing, ma-unwind. Sa kanila kasi unwinding yun pagre-relax gabi-gabi na. Diba? May kaibigan ako, meron ako sinasharean na dati silang aktibo sa Panginoon pero nasanay na sa ganun. Yun ang naging libangan niya. At nakikita yun ang mga tao. Okay? Pero bago raw siya mag-inom ay nagpe-pray daw siya. Humihingi rin ng tawad. Dapat we are not continuing sin. Alam niyo ang paglalasing ayaw ng Diyos na bilang libangan natin. Ayaw ng Diyos yan. Merong pangang iba, diba? Suka dito, suka diyan, ihi diyan. Hindi na rin maganda. Okay, talagang hindi na maging kaaya-aya sa lingkod ng Diyos. Hindi naman ganyan ang mga alagad ni Kristo at si Kristo Yun na lamang ang maging batayan natin. Ano iisipin ng mga tao sa ating ginagawa, diba? Diyan marami aksidente, di ba? Umuwi, lasing, patay. Ang dami, di ba? Ang daming iba diyan nagsaksakan, nag-drive, nakabangga, nakapatay, di ba? Dapat alam natin consequences na ating gagawin. Now, gusto mo bang magpaakay sa matuwid na taga-akay? Ayaw mo rin naman. Ang gusto mo, solusyonan ang buhay mo sa sarili mong kapamaraanan. Kaya, alam nyo, ang kasalanang ipinagpapatuloy, ang kasalanan ay alam mo na. Huwag mo nang lang gawin. Ang immoralidad, kung alam mong nasa immoralidad ka, pagsisihan, talikuran, huwag nang gawin. Ituwid. Isa yan sa mga mali rin natin Kala natin, nagsisi na tayo.
limot na ng Diyos lahat pero hindi natin iniiwanan, hawak pa rin natin. So, continuing in sin tayo. Ano pa ba sasabihin mo dyan na, kaya niya continuing in sin yan kasi wala na nagkawatak na sila, nagkahiwalay na kayo, nagkanya-kanyang buhay, pero still in sin kayo. May paraan dyan, sabi ng Diyos, let's say nagkahiwalay yung mag-asawa, iniwan ng lalaki yung babae, o di yung babae, hindi dapat mag-asawa. Tutukan ng pamilya, kasi companionship, kasi ganun din yung lalaki. Tingnan ninyo kung anong pinalalakaran ng Diyos, baka lalong makasiphayo yan ng anak. Baka lalo kayo hindi makaganap sa pinagagawa ng Diyos. So, balik tayo sa inuman. Ang paglalasing ayaw talaga ng Diyos yan. Kaya maraming iba, merong iba kong alam, nagsisi sa Panginoon, nabagok yung ulo, napagsisi naman daw nila. Ang tanong mula nung tinawag siya ng Panginoon, hanggang nang namatay siya, nakapaglingkod ba siya ng ayon sa nais ng Diyos? Naging asin at ilaw ba siya? Hindi naman ang pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan ng iba dyan, basta nagsisi, ligtas, maski sa huli siya magsisisi, di na nakapagbago, dun lang siya nagsisi. Dahil wala na sa gulay na Pero ang nakakatakot ang papasok sa langit ay yung well done, my good, faithful servant, naging tapat hanggang wakas, yung nagkipagbaka sa mundong ito ng mabuting laban, hindi masamang laban sa dyablo lagi, kundi sa Diyos, ipinaglaban ng gawain ng Diyos, ang nais ng Diyos sa buhay niya. Nagtagumpay siya sa laban ng dyablo at kasamaan at kabutihan dito. At tinagpos niya yung takbuhin pinatatakbo sa kanya ng Diyos. Katulad kay Pablo, I fought a good fight, I have finished the race. Kasi hindi naman yung takbuhin mo ng kasamaan ang ginagawa mo lagi. Alam nyo, ang buhay may panuntunan ng Diyos, may panuntunan ng mundo. Alin ba ang pinipili mo? Pamuntunan ng mundo, ng dyablo, pamuntunan ng mundo, panuntunan ni Kristo. Yan ang hirap sa tao, sapagkat ako'y tao, nahihirapan akong gawin. Madali lang naman talagang gawin kung gugustuhin, kaya isusuko na lahat Kasi hindi naman niya isusuko ang lahat sa buhay niya. Hindi pa raw niya kaya. Hindi kasalanan niya, yung proseso niya yun, hindi proseso ng Diyos yun. Ang Diyos humahabol lamang yan dahil sa katigasan ng ulo ng tao, naghahanap ng mga ngaral na pangangaralan, gagawa ang Diyos ng parang para bumalik ka. Pero kung ayaw mo, wala rin magagawa ang Diyos. Maraming ako mga kaibigan talaga rin na aksidente sila, hindi naman sila lasing, pero matagal kong binabahaginan, nakita ko ang libangan, ang buhay. Nakita ko wala pang relasyon, hindi talaga nag-aakay kasi walang Diyos. Walang Diyos na nakapanahanan. Siguro, ang pananaw, nagsisi lang siya. Hindi naman siya pumapatay ng tao, hindi naman siya nanggagahasa. Palagay ko ligtas. Hindi naman doon ang kaligtasan ng Panginoon. Hindi sa ganong paggawa ng hindi masama Kahit nga mabuti ka sa mundo, kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka pa rin maliligtas kung hindi may ibabalik ang relasyong naputol dahil sa kasalanan ng dala ni Eva at Adan. At saka, alam naman ng tao kung may relasyon sa Diyos o wala. Alam naman ng tao kung nakikirelasyon sa Diyos o hindi. So, dapat may balik. Maraming mga bulag na mga ngaral. Pati ang kasalanan, hindi kasalanan. Pati ang kasalanan, hindi naman daw kasalanan yan kasi merong siyang dahilan. Ang kasalanan ay kasalanan. Kaya dapat tayong mag-isip ng tama at pag magsuko na sa una pa lamang pagkatok ng Diyos sa atin. Kaso ayaw, masarap ang mundo, naglilibang-libang hanggang magkawindang-windang ang desisyon. Tapos ang balik sisi sa Diyos, di ba sabi ng Bible? Kaya meron talagang lakad na dadaanan ng Diyos. Maraming tao gusto nilang gawin yung kasalanan gusto nila. Yung mundo dahil nasa mundo raw sila, dahil may dyablo raw, may alipores ng dyablo kaya hindi sila makapaglayo sa kasalanan. Kung nagawa ng mga tunay na alagad ni Kristo gaya ni Jose na anak ni Jacob, na tanggihan niya yung tukso ni asawa ni Potiphar, maging matuwid siya kahit ibinenta ng kapatid at magkandahirap-hirap siya, naging kanang kamay siya ng Pharaoh na iligtas ang Israelita, di ba? Maraming mga anak ang Diyos na gaya ni Haring David, nagkasala, nagkamali, nagsisi, talaga namang
nagsisi. Pinarusahan talaga ng Diyos na matay yung anak niya sa pakikiapid niya. Diba? Maging yung anak niyang si Solomon, Haring Solomon, mga manyakis yan eh. Kasi alam niyo ho, dito sa mundo, may mga, si Samson, nagkamali rin dahil sa kahiligan sa laman. Diba? Kay Delilah. So marami namang matuwid. Sila Enoch, sila Noe, marami namang, sila Gideon, Joshua, marami naman naging matuwid. Diba? Nagkasala man ng konti guys si Moses, pero matuwid sila. Sila Abraham, diba? Pero ang tao, kung gugustuhin natin, magagawa natin. Yung tao gusto niyang gawin ng kasalanan, tapos kagaling gumawa ng kapamaraanan o kadahilanan, gagawang paraan ng para ma-justify yung ginawa kanyang kasalanan. Kasalanan ay kasalanan. Lumayo tayo dyan. Ayaw mong lumayo, magpalago, ayaw mong lumago. Magpaakay, ayaw mong magpaakay. Gusto mo bulok na taga-akay, bulok na gawain. Yung hindi ka masisita. Kaya nga hanapin mo yung mga ngaral na talaga nangangaral ng yung aral talaga ng Diyos. Masaktan ka man. Eh kung masaktan, aalis ako. Hindi ko pa kasi panahon na magsisi eh. Kaya ayoko, natatamaan ako lagi doon. Maghanap ka ng hindi ka matatamaan, paano ka lalago? Ayaw mo pa disiplina. Diba? Hindi, ang problema yung nasa tao. Hindi pa nga handa. Eh kung kailan siya maghahanda, bahala siya sa buhay niya. Kung kailan siya tunay na magsusuko, kung mamatay muna siya, tsaka siya magsisi. Last 2 minutes ang buhay niya, magsisi siya doon na lang. Kaya huwag nating lokohin o ululin yung Diyos. May panuntunan siya, sundin natin. No? Hindi siya tagasunod, hindi siya follower natin. Tayo magiging follower ng God. May pamumuhay, may libangan na tama, may negosyong tama, hindi corrupt, hindi magnanakaw. May pamumuhay na tama, may patamang gamit ng bibig sa Diyos, tsaka paghahayag ng tunay na aral ng Diyos, ng kaligtasan. Yung mga babala, banta, banggitin. Ha? May tamang gamit ng kamay, pagmamahal, ha? May tamang gamit ng paa, hindi lagi sa libangan makamundo, ha? Kundi sa gawain ng Diyos, sa pag-akin ng kaluluwa. Saan mo ba ginagamit ka sa buhay mo? Nagsuko ka na ba talaga? Hindi pa pala eh. Kaya maraming iba nagsuko ng buhay pero hindi tunay, hindi totoo. Kaya anong bandang huli, bago sila namatay at nakapaglingkod pa, nagsisi na sila at nasasabi nilang totoong may Diyos, totoong nakikipagrelasyon ng Diyos sa mga taong totoong nagsusuko. Ang dami ngayong justification ng kasalanan. Isang maling aral at bulok na aral, na makajablong aral. Pagpapataba, pagbe-baby sa mga Kristiyano kuno. Kaya hindi nagsilago. Kaya nga sabi ni Pablo, dapat mga kinakain nyo na yung mga hard food, solid food. Hindi yung mga gatas pa rin kayo. Ayaw nyo yung mga malalalimang teachings na ikalalago ninyo. Kaya maraming hindi nagsilago, nabansot. Hindi lang nabansot, wala talagang paglago. Ang hindi paglago, walang kaligtasan. Puputulin ka. Paano ka lalago? Paano ka lalago sa pag-aakay? Paano ka lalago sa paglayo sa kasalanan? Paano ka lalago sa pagiging asin at ilaw? Wala ka inilago. Useless. Tinanggap lang si Kristo para maligtas pero hindi para sumunod, maging instrumento ng Diyos. Hindi ho tayo komo na sa mundo ay makimundo tayo, hindi ho ganun. Lalo pa yung mga bulok na mga mangangaral na mangingi ng mga maglalasing tapos sila pa yung depender ng mga makamundong buhay ng paglalasing, pag-iinom. Sila yung talagang dadagdagan ng parusa, binaluktot ang aral ng Diyos. Marami rin mahihita sa inom-inom hindi na kailangan yan kay Kristo. Kabubulid mo pa yan sa impyerno. Kesyo tinanggap mo si Kristo. Patunayan mo sa buhay mo na tinanggap mo si Kristo. Lumakad ka sa katuwiran, kabanalan, paglayo sa kasalanan.